We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Dentistry student nga nagapahigayon og actual dental procedures sa mga pasyente sa Davao City. Arestado. Upat ka magsuong menor de edad sa Lanao del Sur nga biktima sa pagpangabuso sa mga sospek nga paryente lang sa mga biktima na rescue sa otoridad. Police officer sa 14th Regional Mobile Force Battalion patay human gitabangan og pusil sa 5 ka mga sospek sa Parang Maguindanao del Norte. Duha sa mga sospek pulis usab. Og summer saya sa Isla 2024 sa Samal Island hitsas na. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa Barangay 5-A sa Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Arestado ang usa ka dentistry student sa Davao City human nagpahigayon og actual dental procedures sa mga pasyente. Ani report ni Argil Relator. Sa mga video nga nahipos sa mga otoridad, makita ang pagpahigayon og dental procedures niining usa ka lalaki sa usa ka kwarto. Apan nasayran nga dili day kini lisensyadong dentista. Busa, gikasa sa hiniusang pwersa sa CIDG 11, Davao City Anti-Scam Unit o Philippine Dental Association Davao Chapter ang entrapment operation aron masikop ang giingong pekeng dentista. Sulod ra mismo sa kwarto sa balay sa pekeng dentista, gipahigayon niya ang dental procedure sa usa ka poser patient sa Barangay Bago Shiro, Davao City, Huwebes sa hapon. Ako kay katungod na makuha sa mga abogado na imong pinili. Kanang moral braces siguro. Pero iya pa tong gi-injeksyonan para magnam, dili na siya maka-feel gani. O para dili mo sakit siguro. Mo to gihimo niya. So pagkuan naman to kauban tong taga sa IDG, gidakop din siya. Taod-taod na matud pa sa maong illegal nga binuhatan ang 27 anyos nga suspect nga usa sa BI ka third-year dentistry student. Gani, makadagang higayon na kining giwarningan sa Philippine Dental Association apan nagmagahi gihapon sa pag-undang. Illegal ang ginabuhat sa suspect sanglit dili kini lisensyadong dentista. Gikonsidera sab ang suspect nga international illegal dental practitioner sanglit naabot na kini sa laing nasod sa pagpahigayon og dental procedures. Actually mahal, no? When you say mahal, halos kaparehas lang ang uban. He's doing veneers and crowns and even bridges gamit ang iyang pabalik-balik nga micromotor. Kay gimonitor na mo ni 3 months last January ni biyahig atog Taiwan. Nagkuan dito, nag-illegal practice dentistry. Ni biyahe na sa Hong Kong. Gihulat na mo na dire. Midumili nga muhatag og pahayag ang suspect nga nagtingkagol karon sa custodial facility sa CIDG 11. Nagpahimangno ang otoridad labot sa mga implikasyon sa mga nag-avail og serbisyo sa mga dili lisensyadong dentista. Manghilabot ka sa baba dahil mga gum disease, open ang mga gums na mga dugo. Ang dugo kung naay magdala nga hugaw, mabalik sa imong kasing-kasing, mo circular sa imong dugo, pwede ka magkasakit sa kasing-kasing. Kasong paglapas sa the Philippine Dental Act of 2007 ang atubangon sa suspect. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Mga dekalibreng armas o mga buhing bala na recover sa kapulisan gikan sa giabandonang giparentahang kwarto sa Cagayan de Oro City. Sumala pa, dugay na nga wala gipuy-an sa nagrenta ang maong kwarto.
Anang report. Nakurat ang mga miresponding personahe sa Puerto Police Station, ingon man mga personahe sa Barangay Council sa Bugos sa Cagayan de Oro City, human nga ilang nakaplagan ang mga dekalibreng armas. Nadiskobrehan kini sulod sa usa ka ginaparentahang kwarto nga dugay na kunong wala gipuy-an sa nagrenta. Matod sa kapulisan nga nagpatabang sa barangay ang landlord aron maablihan ang iyang giparentahang kwarto sanglit sukad October 2023 pa, wala nakabalik ang nagrenta niini. Pag-abli sa kwarto, didto na nakaplagan ang usa ka shotgun unit, handgun ug mga buhing bala. Medyo delikado siya kay kung pananglitan lugar og kanang maong balay, masudlan sa lain ba. Okay, siguro makita sa atong mga igsoon na wala na may gapuyo diha. Sigurado basi gulong kabon matay mga hinuon makuha tong mga maong armas gamiton sa daotang nga pamagi na magka-problema na ino ng atong police station. Ang mga armas ug bala anana sa kustodiya karon sa kapulisan para sa safekeeping o ginasubay na sabnila kung lisensyado ba ang mga armas o kung nagamit ba sa mga krimen. Ilan na sab ginasubay karon ang identifikasyon sa lalaking nagrenta sa mong kwarto nga gituho ang tag-iya sab sa mga armas. Nga mong gitutukan karon, palawman pa namo ng investigasyon kung unsa gihinungdan sa gimotibo nganong kalit lang sang nawala dihang dapita. Panawagan sa otoridad labi na sa mga gahupot ug armas nga mahimong responsable ug dili magpasagad sa ginabutangan, labi pa nga dako ang risgo nga dala niini kung makuha sa mga daotang tawo. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. 5 kabalay ang nasunog sa Samal Island kagahapon. Nakaalerto si Kent Abrigana. Nasunog lati ba lang ba? Nag-ihay og bitbit sa ilang mga gamit ang mga residente dinhi sa Purokten NHA Barangay Tambo, Babak, Samal Island pasado alas 4 Huwebes sa hapon. Kinihuman nga miulbo ang dakong sunog. Dunay nadunggan nga daw syagit ang mga residente. Kining usa ka residente, misulay pa og saka sa atop og gisabwagan og tubig ang nasunog nga balay. Ay, nakulard! Hangtod nga nangabot na ang fire truck sa gobyerno. Alas 5 na sa hapon dihang gideklara ang fire out sa kabomberohan. 3 ka balay ang naugdaw, samtang 2 ang partially damaged. Sa inisyal nga investigasyon, nagsugod matod pa ang kalayo sa balay ni Edgar Anisito. Apan sumala kang Gary, anak sa tag-iya sa maong balay. Wala po ko kabalo lagi sir, kay pag uli na mo, ugdaw na yun. Kay nakita sa kumangod, nagsilaom na yun sa banda sa Tubangan, sa Pikas Kwarto. Nagpasalamat sa banginahan ni si Charlene Anisito nga iyang anak nga nabilin sa sulod sa iyang balay. Nga mo to, pag-abot na mo dito, siguro pangita kay basig, naon sa ba, basig ako kabalo, basig nakatuloon, asa ba nga, basig natanggong ba kay tungod sa kakusok sa kalayo. Hinoon, walay natala nga namatay o nasamdan sa maong sunog. Gawas lamang sa 2 ka mga itoy nga nalaki pagkasunog. Sa karon, padayon ang investigasyon sa kabomberohan sa kinatibuk ang danyo sa sunog. Iwasan gyud nato no nga kaning mga electrical illegal electrical connection, kaning octopus wiring connection. Samtang, temporary usa nga nagtinir sa meeting hall sa ilang barangay ang 5 ka pamilya nga nawadan og panimalay. Provide pud ang CSWDO og bugas mga dilata gabi para sa hinanali nila nga pagkaon kay siyempre hurot ang ilahang kuan ang ilahang mga pagkaon nga gipataguan. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Kapin 145 billion pesos sa gituwang shabu ang nasakmit sa big-time buy-bust operation sa PIDEA Region 9 sa Zamboanga City. Usa sa 4 ka sospek, usa ka magtutudlo sa syudad. Samtang mobalor sab sa 5.5 billion pesos ka shabu nasakmit sa Davao City. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Pasado alas 6 sa gabi adlawng Huwebes, pinaagi sa illegal drug buy-bust operation na sikop sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PIDEA 9 ang 21.4 kilos nga gituhang shabu sa Purok 1, Salam Drive, Barangay Mampang sa Zamboanga City. Arestado ang 4 ka lalaki nga wala naginganlan pa sa otoridad.
Apan ang usa sa upat nga suspitsado, ang 27 anyos nga lalaki nga magtutudlo sa usa ka pampublikong tunghaan sa Tiktabon Island sa syudad. Apan sumala sa magtutudlo nga itago nato sa alias nga Mark nga wala kuno siya'y kalabutan sa maong mga droga. Damay lang po ako kasi magkatabi po yung boarding house namin kasi sa isang apartment, dalawa po yung kwarto. Sa kabila po yung room ko, sa kabila yung room nila. Actually, nung inulay ako, naka-uniform pa ako. Nanindigan ako, wala kong kinalaman sa kanila. Wala na miatubang sa kamera ang laing tulo ka sospek nga gikonsidera sa PIDEA nga mga high-value target. Ang maong mga droga, gibana-bana ang mobalor sa 145.5 million pesos. Lakip sa nakumpiska ang usa ka kalibre 45 nga pistola, lakip mga bala niini. Sumala sa PIDEA 9, kini nakuno ang pinakadako nga buy-bust operation sa tibuok Region 9. Ang maong illegal nga shabu gikan pa kuno sa probinsya sa Sulu. We aligned with the marching order, sir, of the President, no. Ang utos niya sa Philippine Drug Enforcement Agency is to go after the sources of illegal drugs. Yun po muna yung priority namin. Malaking role yung barangay natin. Kaya nga po talagang pinipilit natin yung Barangay Drug Clearing Program. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV nga makuha ang pahayag sa Department of Education Zamboanga apan wala pa kinitubag sa pagkalambigit sa ilang magtutudlo sa buy-bust operation. Samtang sa Davao City, ana sa kapin 800 grams sa gituhang shabu ang nakumpiska sa gilusad nga drug buy-bust operation sa San Pedro Police sa Barangay 9-A, Davao City, Biyernes sa kadlawon. Arestado ang sospek nga si alias Dodong nga gikonsiderang high-value target human napalitan og gituhang shabu. Sumatotal, mobalor og hapit 5.5 million pesos ang nakumpiskang illegal nga droga. Adili to sa kuha gikan na sa kuha lang to gibilin. Nya kuha naman pud to balik sa kuha. Kabalo ka nga illegal ito yung ginabuhat. Kabalo, sir. Ang iyang mga parokyano, makita na to dito sa cellphone nga na-recover na to sa iyaha. Ang ilahang transaction is kaning messenger. So nagamit sila og mga dummy account na dito makita na to ilang mga transaction. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. Patay usa ka police officers sa 14th Regional Mobile Force Battalion human gitabangan og pusil sa 5 ka mga sospek sa Parang Maguindanao del Norte. Duha sa mga sospek, pulis usab. Ari ang report ni Jestoni Humamil. Nakuhaan pa sa CCTV ang pagdagan ni Police Captain Roland Moralde sa 14th Regional Mobile Force Battalion sa PRO Bar. Diyang gigukod kini sa nakaputi nga lalaki o gisundan dayong dulit nga gipabuthan. Gitiwasan pa sa laing lalaki nga nakasando og pula ug laing lalaki nga mipusilsab sa likod nga daw buto sa taas nga kalibre sa armas. Nahitabo kini sa Barangay Poblacion 2 sa Parang Maguindanao del Norte niadtong Huwebes, banda alas 11 sa buntag. Gisulayan pa og dala sa ospital si Captain Moralde apan dead on arrival na kini. Sa investigasyon sa kapulisan, gisita lang matud pa sa biktima ang usa ka lalaki nga namaligya og lube sa palengke sa lugar tungod aduna kini dalang pusil. Apan nasuko matud pa ang suspect hinungdan nga misangko kini sa pinusilay. Napatay ni Moralde ang main suspect nga si Mohiden Ramalan Untal. Hinungdan nga midagan si Moralde likod sa van apan anasab di ay didto ang laing 5 ka mga suspect nga mitabang kaniya pagpusil. Kaputukan silang dalawa. Yun na yun, nung hinabol niya, hindi niya alam, mayroon pala sa likod. Yung pinuntahan niya pala, andun din yung mga, di ba, yung mga suspects natin. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, kapin 20 ka mga samad pinusilan ang naangkon sa biktima. Nakita sab ang mga basiyo sa caliber 45 ug 9mm sa crime scene. Nasayran nga 2 sa 5 ka mga suspect nga nagtabang sa biktima. Mga pulis usab. 2 out of 5 ay identify natin sila as men in uniform, mga tropa natin. Ito nga inimbestigahan natin kung bakit nangyari yun at in broad daylight naka-uniforme naman si Captain Moralde. Nasayran nga kabanay sa 2 ka suspect nga pulis ang gisita ni Moralde ug napatay sab sa hitabo. Ang sinasabi nila is yung bugso ng damdamin. Nakita nila yung kapatid nila na nakahandusay na. Ana sa kustudiya sa Parang MPS ang 2 ka mga suspect nga pulis, samtang padayong gipangita ang laing 3 pa ka mga suspect. Hugot nga gikondena sa Philippine National Police ang hitabo. Nagpaabot sab sila og pahasubo sa pamilya ni Police Captain Moralde.
Nagmando na si PNP Chief Police General Francisco Marbil ug mas laom nga investigasyon sa insidente. Giawhag sab niya ang mga nakakita nga makig-alayon sa otoridad. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Upat ka magsuong minor de edad sa Lanao del Sur nga biktima sa giingong sexual abuse na rescue sa NBI Iligan District. Ang mga sospek ig-agaw lang sabkuno sa mga biktima. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap, exclusive. Gisulod sa mga personahe sa National Bureau of Investigation, Iligan District Office, PSWDO Lanao del Sur ug Ramain Police kining usa ka panimalay sa barangay Linamon, Ditsaan, Ramain, Lanao del Sur. Pasado alas 10 sa buntag adlong Huwebes, tumong niini nga ma-rescue ang upat ka mga mag-igsuong minor de edad nga biktima kuno sa sexual exploitation kung nasa paryente lamang ang mga sospek. Sumala sa NBI Iligan District. Nagpatabang kanila ang usa ka biktima nga si alias Jane, 17 anyos, nga makadagang higayon kunong gi-rape sa iyang mga ig-agaw. Nangyari po yung unang pang-aabuso noong taong 2017. Tuloy-tuloy po yun, 2017, 2018, 2019 at last po nangyari noong 2023. Kung saan right after nangyari yun, naglayas po yung complainant. Ang 17 anyos nga si alias Jane ang kamagulangan nga babae. Lakip sab sa giabuso ang igsuon niining babae nga 16 anyos. Hasta ang 15 anyos silang igsuong lalaki ug ang ilang kamanghurang lalaki nga 7 anyos kisa ginapatan-aw sa mga sospek samtang ginaabuso ang iya mga igsuon. Lakip sab kuno sa nang abuso sa mga biktima ang ilang lolo nga namatay na niadtong tuig 2023. Sumala sa NBI, gibilin sa ilang paryente ang mga biktima human namatay ang ilang mama niadtong 2017 samtang nanarbaho abroad ang ilang amahan. Apan mao na di ay sab kini ang sinugdanan sa kalbaryo sa mga biktima. Turn out na pati yung dalawang kapatid ng complainant natin, aging 15 and 16, ay nakaranas din ng sexual abuse doon sa dalawang pinsan din nila. Yung mga perpetrators, sir, minors din? Hindi na po. Adult na po sila, first cousin ng mga bata. Wala na naabtan sa NBI ang duha ka mga sospek nga padayon karong ginapangita. Ginaandam na sab sa NBI ang kasong RA 8353 o ang anti-rape law nga ipasaka batok sa mga sospek samtang dali nga gidala sa Municipal Development Office sa Ramain, Lanao del Sur ang mga biktima aron ipailawom sa stress debriefing ug medical intervention. Inihikayat po natin yung ating mga kababayan na naging biktima po ng pang-aabusong sexual na kayo po ay welcome po ngayong mag-file, humingi ng tulong, assistance dito sa aming opisina at nandito po ang iyong NBI, ang DSWD, ang PNP at iba pang ahensya ng gobyerno para tumulong sa inyo. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Selebrasyon sa Summer Saya sa Isla 2024 sa Samal Island, moarangkada na. At ang sayro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, ubay-ubay ka mga aktibidad ang angay atangan sa pagsugod sa Summer Saya sa Isla 2024 ugmang adlaw. Gani duna sila'y mga sorpresa sa selebrasyon na karong tuiga. Patulos sa nagkainit nga panahon karong summer season. Nagkainit sab ang mga aktibidad nga angay atangan sa selebrasyon sa Summer Saya sa Isla 2024 sa Samal Island. Karong tuiga, adunay sorpresa ang Samal Island sa publiko. Tungod dunay tulo ka bag-ong festival ang ilang ilusad atol sa month-long celebration sa Summer Saya sa Isla 2024. Mao kini ang Madyaw Hugyaw Samal. Kabasan sa babak,
ug ang sadya kaputian. Kay ang kabasan sa baba, kini siya we are showcasing the beauty of our nature underwaters. Ang Madyaw Hugyaw Samal is more on cultural presentations with dances and portraying the different cultures of the island garden city of Samal people. And katong sadya kaputian, of course, this is a beach party. Ugma sa pagsugod sa Summer Saya sa Isla 2024. Ipahigayon ang opening salvo sa Freedom Park kung asa dunay hugyaw, ihaw-ihaw food bazaar ug live band. Usa sa mga highlights sa month-long celebration ang Binibining Igakos, kung asa gibahin sa tulo ka mga bag-ong festival ang swimsuit competition, evening gown competition ug ang coronation night. Ginadayo sa matag tuig ang ilang sand sculpture sa Kaputian Beach Park, kung asa gibida ang talento sa mga Samalenyo sa pag-ukit gamit ang balas. Ang isab nga tanga na panagtigi sa mga mananagat sa Bangkarera 2024 ug ang breathtaking fire dance performances sa barangay Tagpopongan, Babak. Perfect usab nga makijam sa mga kanta sa Battle of the Bands. Pipila lang kini sa mga pwede ma-enjoy sa selebrasyon sa Summer Saya sa Isla 2024. This is to showcase Samal Island, not only as a tourist destination, but of course to showcase out our mga kultura sa Samal Island. Gani, nakikoordinar na ang Tourism Office sa mga Safety and Security Agency aron masiguro ang hapsay nga pagpatuman sa maong selebrasyon. Sara, ginalauman sa Samal Island LGU nga mas mudoble pa ang ihap sa mga makisadya sa Summer Saya sa Isla karong tuiga itandi sa milabayng tuig. Ilabi na karon nga aduna nay bastante nga supply sa kuryente. Gani usa lang ang hangyo niini sa mga turista nga moadto sa isla. Mahimong responsable sa inyong mga basura. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana. Ipangandaman na sa DSWD Region 9 ang pag-atubang sa kalamidad nga La Nina nga posibleng masinati sa Zamboanga Peninsula sa mga mosunod nga bulan. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Andam na matud pa ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 9 sa pag-atubang sa umaabot nga La Nina nga posibleng masinati sa Zamboanga Peninsula karong bulan sa Hunyo. Usa sa mga pagpangandam mao ang paghanay sa mga gikinahanglan nga quick response team nga responsable sa data gathering o profiling sa mga posibleng biktima sa mga pagbaha. Sila yung magbibigay ng manpower support and at the same time sila din po yung i-deploy natin to assist in gathering the data lalo-lalo na kung may mga reports of flooding incidents. Gawas sa mga hygiene kit, sleeping kit ug modular tents, giandam na sab sa buhatan ang family food packs. Gani ana sa 37,000 ka mga family food packs na ang nahimutang sa 37 ka mga local government units sa Region 9. And we also ensure na expiration date mas malayo siya doon sa expected date na kailan siya ibibigay. Tapos hindi din siya prone to spoilage, hindi rin siya prone to moist. Sumala sa Pag-asa Zamboanga City, posibleng masinati ang La Nina sa Hunyo o kaha sa Hulyo. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Samdan sa pagpamusil sa Coronadal City ang usa ka lalaki nga ukay-ukay vendor nga taga Iligan City. Nailhan na biktima nga si Hafiz Sanggakala, 26 anyos. Sumala sa kapulisan pasado alas 8 sa buntag adlaw Miyerkules samtang nagmaneho ang biktima og van sa may bahin sa Jensen Drive, Barangay Zone 1 sa Coronadal City. Kalit kining gipusil sa riding in tandem suspects. Buak ang salamin sa driver's seat. Samdan ang biktima sa kamot ug bukton. Hinuon anaa kini karon sa stable nga kondisyon ug barayng nagpaayo sa ospital. Saysay sa biktima ngadto sa kapulisan, wala daw siya'y nakaaway, busa wala daw siya'y ideya kung kinsa ang posibleng naghimo sa maong krimen. Parayon karon ng investigasyon sa kapulisan, lakip ang pagkuha og CCTV footage sa mga establishmento nga duol sa nahitabuan. Parayon sabang hot pursuit operation batok sa mga responsable sa krimen. Karong ting-init, in-demand gayud ang mga tubig mainom. Gani ang mga water refilling station sa General Santos City, may doble matud pa ang kita. Ano yung report ni Abby Caballero? Padayon gihapong nasinatian ang grabe nga kainit sa panahon. Gani sa General Santos City, duha ka adlaw ng sagunsong nasinatian ang 40 degrees Celsius nga heat index.
Pahimangno sa health experts, kanunay mo inom og tubig aron magpabiling hydrated. Kining si King Balco kinsa naabtan sa GMA Regional TV1 Mindanao nga nagarefill og tubig, misaysay nga kaniadto ana alang sa 1 ka galon nga tubig ang mahurot sa iyang banay sulod sa 3 ka adlaw. Apan karon, anaa na kini sa 2 ka galon. Kuan gyud bintaha gyud nga kuan gyud tubig ang kuan mo. Unang kinanglan sa lawas. Init ug kayo. Mas nagkabisisab ang schedule sa delivery boy nga si Marvin tungod sa kadaghan og order nga tubig. Kung nag-start og init na gid siya, ang mga customer sig-deliver na ba? Saysay sa mga trabahante sa pipila ka water refilling station sa syudad, misaka gayod ang ilang sales sa drinking water karong ting-init. Karon ikusog siya kay tungod sa sobra ka init. Pero dati mga 80 or 70 ana. Mudagan siya mga 100 ka pin ma'am. Karon ma'am murag nagdubli siya kay sa akong 1 ka adlaw 200 plus ang magpa-refill or magpa-deliver. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Aprobado na sa Sangguniang Panglungsod ang dugang pondo alang sa Traffic Signalization and CCTV Synchronization Program sa General Santos City nga gilaraw nga mapatuman karong tuiga. Ano ang report ni Abby Caballero? Kamatikdang mas hapsay na karon ang dagan sa trapiko dinhi sa General Santos City. Kinitungod matod pa sa Traffic Signalization Program sa LGU nga gisugdan ni adtong 2023. Ug aron mas mapalambo kini, giaprubahan sa Sangguniang Panlungsod ang 115 million pesos nga dugang pondo. Alang kini sa Phase 2 sa Traffic Signalization and CCTV Synchronization Program. Gamiton matod pa ang dugang pondo aron mabutangan sab og traffic signals ug CCTV ang uban pang parte sa syudad. Even those areas na walang traffic signalization, may CCTVs po tayo. Like sa market, like sa mga checkpoints, like sa mga intersections na medyo matao. So meaning, that will be monitored 24/7. Gilauman nga karong tuiga ang full implementation sa maong programa. Sumala sa mga residente dakong tabang sa komunidad ang Traffic Signalization and CCTV Synchronization Program. Maka-help po siya sa mga mga incidents, accidents, dagan ba yung mga case na dili matatagag sa justisya, di masol. Maka-feel ko mas safe. Na ay nagkagubot, dali din matrace ang mga ang involved sa incident. Ma-feel dyan ako nga safe ko kung ako din nagalaag ko. Di na ako mabalaka nga. Samtang ongoing sab ang pagplastar sa command center sa maong programa nga nahimutang sa CDRRMO. Gilaraw nga pinaagi sa maong programa makunhuran ang crime rate sa syudad. Merong para sa plaka ng mga sakyan, merong face recognition. Meron din po tayong 360 degrees na CCTV. So that will really prevent traffic violation, crime prevention. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Kapuso artist Juancho Trevino o Yasser Marta may pakilig atol sa Coronation Night sa Miss Zambuwood 2024 nga kabahin sa Kalipayan Festival 2024 sa Barangay Zambuwood, Zamboanga City. Samtang kapuso artist wala gipalampas nga matilawan ang ubang Muslim dishes o basuroy ang pipila ka tourist sites sa syudad. Atong silipon kini sa report ni Efren Mama. Suot ang ilang festival costumes gibida sa 11 ka kandidata sa Miss Zambuwood 2024 ang kultura sa mga tribo sa Zamboanga City. Kini atol sa Coronation Night nga kabahin sa pagsaulog sa Kalipayan Festival sa Barangay Zambuwood. Mas nakita ang ilang kaanyag sa cocktail attire ug long gown. May pagkita sab sila sa ilang kahanas sa pagtubag atol sa question and answer portion. Sa katapusan, gikoronahan ang 24 anyos og licensed professional teacher nga si Mariam Claire Timtim gikan Iligan City. Winning this pageant is such an honor and hindi ko po ma-explain yung nararamdaman. Samtang mas napuno sa kilig ang Coronation Night, diyang nag-perform si Kapuso actor Juancho Trevino, ang mga Kapuso fans pinaagi sa iyang pagkanta. Misamot sab ang kahugyaw diyang giharana ni Kapuso leading man Yasser Marta ang mga kandidata. Lakip mismo ang Kapuso fans. Sobrang pagtanggap ng mga taga-barangay Zambuwood, sobrang ako natuwa. Kasi ako hometown ko din to, dito ako lumaki. So nang nakita ko ganun kawal yung tao, nakakataba ng puso. I'm very happy. Zamboanga in general, mainit talaga ang pagtanggap sa mga Kapuso, sa mga GMA artists.
Ug kay panagsalang sila makaadto sa Zamboanga City, wala sabgi palampas nila Wancho ug Yasser nga matilawan ang pipila ka sikat nga Muslim dishes sama sa chicken pianggang ug tiola itom nga chicken dishes nga gisagulan ug burnt coconut meat. Si Yasser, homie ang iyang feel sa maong mga pagkaon, ilabi pa nga tubong Zamboangueño siya. Samtang si Wancho kinsa ikaduhang higayon nga nakabalik sa Zamboanga City, gilamian sab sa pagkaon. Brother, masarap. Ano yan? Bien sabroso. Para siyang tinola. Yung tiola, tinola, pero itim, kaya itom. Tikman mo. May pagka konting spicy siya pero not so much. Gawas niini, may bisita sab si Wancho sa pipila ka tourist sites sa syudad, sama sa Fort Pilar Shrine, Plaza del Pilar ug Paseo del Mar. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Karong grabe kainit ang panahon, gawas sa tubig, dunay healthy alternative nga pato karon sa General Santos City, ang dragon fruit juice. Ano yung report ni Abby Caballero? Dinhi sa public market sa General Santos City, nagapamaligya og pampabugnaw ang college student nga si Justin Kadar ug ang iyang partner nga si Hana. Marso matud pa nila gisugdan ang pagbaligya og pampabugnaw tungod sa grabeng kainit sa panahon. Duna sila'y managlahing flavor sa ice cream. Apan ang labing halinon, kining ilang dragon fruit juice. Ila kining ginabut nga og asukal, gatas ug ice. Wala ni siya sagol nga magic sugar o food coloring. Pure good ta nga makaayo gid sa kalawasan. Matag adlaw dili daw muubos og 80 liters ang mahalin sa ilang baligya. Kay wala ko nagdalag tubig mo na ingon ko hala na ay dragon fruit magtilaw ta kay para nga mabugnawan pod. Masarap, matamis. Refresh pa ta, healthy pa ta. Good for our health. Matud pa nakatabang ang maong negosyo sa ilang galastuhon sa pang-adlaw-adlaw. Makadugang siya sa mga expenses na sa balay, tapos sa pang-eskwela po niya, then sa among baby. Stay hydrated, karong ting-init, mga kapuso. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Mga kapusong Mindanaoan nga mahiligon sa pagbirit, kini na ang inyong gihulat tungod adunay ipahigayon nga Sparkle Audition sa Cagayan de Oro City. Busa ayo pakyasa nga maka-audition alang sa The Voice Kids, The Clash ug Tanghalan ng Kampiyon. Kung ikaw 7 years old and above, male or female solo singer, mamahimo kang moapil sa GMA Artist Center Sparkle Audition nga ipahigayon karong Sabado, May 2, 2024, alas 9 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon sa Limkit kay Lux Hotel. Ikinahanglan ng una nga magpa-pre-register pinaagi sa pagbisita sa official Facebook page o Instagram page sa Sparkle Auditions. See you there, mga kapuso! Halos 10,000 ka mga similya sa Bakawan ang ipangtanom sa baybayon sa Zamboanga City. Gipangunahan sa Office of the City Environment and Natural Resources ang pagpananom sa halos 10,000 ka mga similya sa Bakawan sa kapin 2 ka ektaryang coastal area sa Zone 5, Barangay Dita, Zamboanga City. Sumala sa OCENR, dakong tabang ang mga aktibidad alang sa pagprotekta sa kinaiyahan. Sa kinatibukan, moabot na sa 23,000 ka mga punuan sa mga Bakawan ang natanom sa mong lugar sukad niadtong 2023. Kinihuman na rehabilitate ang mong lugar diyang nahatagan og clearance gikan sa DENR. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab piragi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang mga official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga naglantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Pareha lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Mag-amping takap mga kapuso, happy weekend.